Eto na po ang ating balitang entertainment. Aminadong Benny members na nataranta sila sa naging aberya sa performance nila sa Billboard Philippines main stage concert. Viral ngayon ito dahil biglang nawala ng music sa gitna ng performance ng Benny. Sa panayam po ng News 5, sinabi ng Benny na hindi nila inaasahang makikisabay sa pagkanta ang Blooms. Apaw naman ang kanilang endorsements ngayon kaya labis-labis pa rin ang pasalamat ng Benny. Sa kabila ng hectic schedule, hindi naman daw nila nakakalimutang alagaan ang kanilang sarili. Paspasa na rin ang kanilang paghahanda para sa Grand Bennyverse Concert na gaganapin na November 16 and 17 sa Smart Araneta Coliseum. Samantala po naman, nagkaroon po ng hindi paborableng desisyon laban kay Nanay Christy Fermin sa kaso pong cyber libel na isinampa sa kanya na mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Sa kanya pong programang Christy Per Minute, sinabi po ni Nanay Christy na 5 counts ng libel ang isinampa sa kanya sa Piskalya ng Makati. Ngayon daw po'y pinag-aaralan ng kampo po ni Nanay Christy ang sinasabi nga pong karapatan na mag-apila. Panawagan po naman ni Nanay Christy sa kanyang mga supporters na huwag mag-alala. 5 buwan na po ang nakakaraan ng magsampa ng kaso ang megastar at dating senador dahil daw po sa mga umano'y malisyosong content ni Nanay Christy sa kanyang programa tungkol sa kanilang pamilya. Bago ito'y nanalo po naman si Nanay Christy o kinatigan ng piskalya ang kanya pong kaso. Laban naman po sa kasong isinampa laban sa kanya ng pamilya ni Sara Labati. Ang sabi po ni Nanay dito, meron pa ho siyang karapatan na umapila doon po na lamang sa desisyon ng piskalya. Ito po ay prosecutor level pa lamang. Samantala, dream come true naman para kay Frontline Pilipinas showbiz anchor Jervy Wrightson ang kanyang kasal sa England. Ang kwento ni Jervy sa Philippine Star, ang pinakamalaking adjustment ngayon sa kanila ng kanyang asawang si Luke ay kung sa Pilipinas nga ba sila maninirahan o sa ibang bansa. Ngayong UK resident na si Jervy, pwede na rin siyang manirahan sa ibang bansa. Pero dahil may career siya rito sa Pilipinas, napagdesisyonan nilang mag-asawa na dito muna sila at sa UK na lang in the future. Ngayong Pasko at bagong taon, lilipad ulit pa United Kingdom ang mag-asawa. Abay napatakbo paalis po ng entablado ang singer na si Nick Jonas matapos pong tutukan ng laser sa ulo sa gitna ng kanilang konsyerto. Sa kumalat pong video mula sa concert ng Jonas Brothers sa Prague, makikita si Nick na biglang tumakbo paalis ng entablado habang sumesenyas ng time out. May nanutok po kasi na pulang laser sa kanyang ulo na inakala niya ngang laser. Dahil dyan, bahagya nga pong naudlot ang konsyerto. Nang masiguro po ng security na wala pong banta laban sa Jonas Brothers, ituloy po niya ang kanilang konsyerto. Oo nga kasi baka akala baril, no? Ang bilis niya, no? Ang Yes. bilis din nung senses nitong si Nick. In fairness, bilis tumakbo. Kasi baka akala mo sniper yung gumagamit. Tama naman, tama yung ginawa laser. niya. Hindi po din biro yan, mga kapatid. Opo. Samantala ito naman baby, malungkot na balita. Nagulat nga po ang fans ng boy band ng One Direction sa biglaang pagkamatay ni Liam Payne. Nahulog si Liam mula sa balkonahe sa 2nd palapag ng tinutuluyan na hotel sa Argentina. Ayon sa Argentine Police, may nagsumbong sa kanila tungkol sa isang agresibong lalaki na langu daw sa droga at alak. Sa isang report, nagwala raw sa lobby si Liam at pinaghahampas ang kanyang laptop. Inihatid siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos daw po noon, nakarinig ng malakas na ingay sa likuran ng hotel at pagdating ng mga pulis, naabutan nilang nahulog at wala ng buhay ang British singer. Unang nakilala si Liam Payne sa singing show na X Factor noong 2010 kung saan nabuo ang grupong One Direction. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.